You have to look beyond. Tumingin ka ng mas malayo. Si Eliseo, naniwala po na sabi nga walang ulan, pero babalong. Ang paniniwala ni Eliseo, mga kapatid, na ang utos ng Diyos, maggawa kayo ng mga trenches, no? Magbutas-butas kayo dyan. Dahil alam na alam ni Eliseo na ang tubig manggagaling sa ilalim. Pagkaman it's a parchment, no? Tigang na lupa. Si Eliseo naniniwala pa rin na kahit tigang yan, beneath there is water. At para lamang babalong ang tubig, pataas kapatid, kailangan maghukay. So, look at Eliseo. Si Eliseo, mga kapatid, is looking beyond. Itong 3 hari, ang kanilang pagtingin, mga kapatid, walang ebidensya na magpagkukunan ng tubig. Kaya kailangan nila ang propeta. But on the side of Elisha, siya po ay, ayan, alam niyo bakit siya po ay tumitingin ng lagpas pa sa dapat niyang tingnan? Sapagkat alam niya, nakasama niya ang Diyos. Alam niyo, yung mga tao na hindi tumitingin ng higit pa sa kanilang dapat tingnan, yun po yung mga tao, mga kapatid, na mayroong kakulangan sa kanilang pag-unawa at karanasan sa Diyos. But if you have the experience of God, and God is with you should look beyond. Huwag mong sasabihin, kapatid, ay, hindi mangyayari yan. Ay, walang papupuntahan yan. Ay, talagang ganyan yan. No, sir. If you have God in your side, you have to look beyond. Halimbawa, kung meron kang gustong maabot sa buhay, kapatid, sa tingin mo maaaring hindi mangyayari. But if you look at it, those possibilities, look beyond, ang sasabihin mo, sa tamang panahon, ayon sa kalooban ng Diyos, mangyayari at pwedeng mangyari. Kung si Eliseo ay hindi po ganitong kanyang pananaw, maaaring tatanungin niya ang Diyos, bakit ka nagpahukay ng pahukay? Bakit anong gagawin dyan? Ulan ba natin? Kung hindi naman tag-ulan at wala namang ulan na parating. Ngunit si Eliseo, pinaniniwalaan niya na doon sa paghukay, there is something beneath. Kayo yung ba'y naniniwala na mga simpleng bagay na ginagawa ninyo, meron noong nakatago doon, nakaparaan ng Diyos. Maaring simple, maaring payak, pero kung titingnan mo beyond, kapatid, there is something there. Kaya huwag ko kayong mapaghinaan ng loob. Dahil sa simpleng bagay na ginagawa ko ninyo at pinaniniwalaan, there is something there. Mayroon po doon. Huwag kayong magtitingin, mga kapatid, ay, talagang hindi na mangyayari. Huwag niyong iisipin na yun ang katapusan. Kundi paniwalaan mo yun, yung mga kapatid, na sa mga simpleng nangyayari sa buhay mo, mayroon doon. Ang kailangan mo lang gagawin, kapatid, you look beyond. You look beyond. Alam mo ninyo, gusto kong ibigay na halimbawa ang ating bagong ministry ngayon, ang contemporary. It's already 1 year and 4 months, to be exact. Marami ko kaming tinatanggap ng mga feedback that it's only good for 1 year. But we are now 1 year and 4 months. And we're still alive. And the ministry is still doing well. And it's going better. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, tuwing aakit ako doon, tuwing alas 3. Wala pang aircon nun yan. Parang kaya ko ihakbang ang aking paa papunta doon sa hagdan.
Even to the point na may mga Sunday, as in literal, nang sinabi ng Biblia, where 2 or 3 are gathered in my name, I will be in their midst. Mga kapatid, totoo po yun. Day linggo, nagsesermon ako. Hindi ko sinasama yung praise and worship. Sinasama ko yung dumalo, 2 lamang po yung aking sinisermon. Sabi ko, parang hinto na natin ito. Walang patutunguhan yata iba. Pero sabi ko, mga kapatid, hindi, ito yung leading ng Diyos, ito yung sinabi ng Panginoon eh. Mga kapatid, kung ako ay tinitingnan ko, mga kapatid, yung mga bagay na mga kahinaan na yun, mga kapatid, nagsara tayo. But I'm looking beyond. You know why? Because God is with us. You look beyond. And later on, yun yung lugar, napa-aircon, may nag-donate. Yung ibang mga gamit ko na ipupundar, mga minamahal na kapatid, we are averaging about 30 to 35 people per Sunday, and with an average income now between 6,000 to 7,000 pesos a week. And you know what? Healing after healing. At merong miracle box ngayon. May nag-testify kung anong isinulat niya doon sa miracle box, yun po ang nangyari. 3 na po, 4 na yung nag-testify kung ano yung isinulat doon sa miracle box, yun po ang nangyari. Meron po nagsulat, makapasa sa entrance exam sa 2 eskwelahan. Kung anong eskwelahan yun, I think UST and there's another one, PNU, something like that. Kung ano po yung nasulat, God answered. You see, you look beyond. Pangatlo at huli, do the digging. Maghukay ka. So, sabi ng Panginoon, maghukay kayo. At yun, pababalugin ko. Ang sabi dito, pababain ko ng tubig. But you have to do the first step. You do things. And do the digging. Itong panghuli ay mahalaga sa ating mga kapatid sapagkat kailangan po natin na meron tayong gagawin sa ating mga buhay. If you want to experience something that is more extraordinary in your life, then you have to do trench digging in your life. Umpisahan na natin hukayin ang mga buhay po na ito. Meron po mga nakatago dyan na hindi ho mapabalong-balong ng Panginoon sapagkat ayaw naman po rin yung hukayin. Ayaw po natin na bigyan ng pansin ng buhay na ito. Mahukay na mahukay para ang pagbalong ng tubig ay lalabas. And we do not experience really the power of God because we lack of this. If God is telling them, you do digging, you make trenches, God is telling us, you and me, that this life should have plenty of diggings, making trenches in this life. Para ang pagbalong ng tubig ng buhay mangyayari. And I challenge you today, subukan po natin na hukayin natin ang mga buhay na ito because beneath you will see the power of God changing your life, empowering you. At lahat ng mga bagay na imposible makikita po ninyo, kailangan magpasimula po tayo na mangyari ito. And I'm praying, kapatid, beginning today, as we face the challenges of this horrendous week ahead of us, you begin your personal life transdigging because beneath, nandun po ang kasagutan at katagumpayan. And you will see the hand of God working magnificently. There will be joy. There will be peace.
Panginoon, salamat. Turuan mo po kami na mapasimulan namin ang kaparaanan na gusto mo at kikilos ka ayon sa plano, ayon sa gusto mo sa amin. At tatagawin namin ito sa iyo sa pangalan ni Jesus.